Holy Bible, the lifeline and the GPS of our lives. And why is this so much important for all of us? Dahil ang buhay po natin ay isa po yung like an exam. No? Most of us, we are going through lives na parang it's just an ordinary thing and we just have to go with it through experience kasi kakayanan naman natin. Pag nadaanan mo na siya, madali na lamang siya, di ba? But the reality is, sa pagtatake ng exam, imagine mo na lang, meron kang exam sa eskwelahan. Di ba? Lahat tayo, you went through elementary, even nung kindergarten, may exam na, di ba, kapatid? High school, college, even if nag-masteral ka, sometimes nga, pag mag-a-apply ka sa gobyerno or sa trabaho, may exam pa rin. Hindi mo pwedeng wala. Hindi natin ito maiiwasan. Exams, it's that part of our lives na hindi natin pwedeng takbuhan. Because to be able to go to the next level or to be promoted, to get some rewards or a prize, you have to be tested. At wala po itong pinagkaiba sa ating buhay. We will be tested. We will be going through trials, fires, problems, troubles, di ba? Sometimes tragedies. Hindi po natin siya maiwasan. It's part of our lives. Parte ng buhay natin at meron tayong pagdadaanan, kapatid. The main question is, preparado pa tayo? Tayo po ba, kapatid, ay ready? Are we prepared to go through the exams in our lives? And that Bible, the Holy Bible, is the thing that we will be preparing us for these exams in our lives. So that, kapatid, maintindihan natin, ito po yung ating lifeline. Parang 911 siya. Kumbaga, before you go through the problems or the troubles in life, dapat meron kang lifeline, meron kang alam na tatakbuhan, pupuntahan kapag nandyan na. And meron kang guide, meron kang GPS like a compass. Sa ating panahon ngayon, may mga apps tayong natawag na Waze, di ba? May Google Street, may Google Maps. Are you using your guides para makapaglakad ka na mabuti sa iyong buhay, para makapag-navigate ka mabuti sa iyong tinatahak na landas? And that is our Bible. That's why this is very much important for all of us. Dapat binabasa natin ang salita ng Diyos. In Matthew 4:4 in the King James Version, it tells us, "But he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So maaaring sa buhay natin marami tayong bagay na nagpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng inspiration, ng encouragement. Pero sinasabi ng ating Panginoon, hindi lamang dapat tayo nabubuhay sa pagkain lamang. Kasi marami tayong pagkain sa mundo na to. Let us understand that. Pero ano kaya klaseng pagkain nyo, kapatid? Ano yung nagpapatakbo ng buhay mo? Ano yung fuel? Di ba sa isang makina, sa isang sasakyan, merong gasolina, merong langis. Without the proper fuel, you will not be able to function well. Di ba kandila? Yung kandila, nagpapatakbo sa kandila, yung tali at yung wax. Without the wax and the candle, or without the rope or yung wick na tinatawag, yung tali, mawawala na po ng saysay yung kandila. Mamamatay na lamang siya. Mauubos na siya, kumbaga, kapatid. Just like with food. Kapag hindi ka kakain ng tamang pagkain, lalo na kung puro junk food ang kinakain natin, kapatid, one way or another, yung ating katawan ay bibigay, magkakasakit. And just like with our lives, ano, kapatid, yung nagbibigay sa atin ng lakas? Diba? Because the Lord is telling us, hindi tayo mabubuhay lamang sa pagkain physical. We must have something spiritual that will give us strength to continue, to survive. Because most of us are being fed only food. And sometimes yung spiritual natin, napupuno ito ng mga bagay na convoluted or corrupted sa mundo natin, like TV, games, pwedeng yung mga napapanood natin sa social media, TikTok, Instagram, Facebook. Punong-puno tayo ng mga bagay na hindi importante. But the Word of God is not living in our lives. We may say that, yes, nakikinig naman ako sa fellowship, nakikinig naman ako sometimes sa YouTube, meron dyan mga iba't ibang inspirational or worship songs. Pero importante, kapatid, yung mismong salita ng Diyos na dala-dala natin. Every minute, every second, dapat meron tayong bala, kapatid. Diba? Dapat prepared tayo, sabi nga natin kanina, exam. Are you prepared to go through the exams
Or is it easy for you to give up pag may problema, may trouble? Kasi hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. So, be immersed, di ba? Mababad tayo sa salita ng Diyos sapagkat ang salita na to ay hindi lamang nanggaling sa papel. It came out from the mouth of God. Mismo sa bibig ng ating Panginoon, nanggaling ang salita niya. Kaya dapat tayong makaintindi na dapat tayo nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magpapalakas sa atin. In 1 Peter 2:2 in the New King James Version, it tells us, as newborn babes, or in other translation, babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. So lalo na kung ikaw ay bagong Kristiyano, nagsisimula ka sa salita ng Diyos, dapat magbabasa ka ng salita ng Diyos. Mayat maya. Naalala ko lalo na nung bagong Christian pa ako. Hours upon hours, I was reading the Bible. Very excited sa mga iba't ibang story, history, or kasaysayan. Especially science. When I want to prove that science, this part of science is not correct, sabi nila, nanggaling daw tayo sa unggoy. No? Babasahin ko ngayon yung salita ng Diyos. Ano ba rito yung counter dito sa salita na to? Sapagkat sa kanila, ito raw tayo nanggaling, pero sa Biblia, hindi. Diba? Let's be reminded na ang ating Panginoong Hesus, ang ating mismong Diyos, nung siya po'y tinukso ng kaaway, anong ginawa niya? He was countering. Kumbaga sa meron siyang counter-strike. Mula dun sa mga atake ng kaaway na sinasabi sa kanya, ay ito lang dapat ang alam mo, ganyan. Sinasabi ng Lord, no. According to the word, nasusulat sa salita ng Diyos, yun po binabanat ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Sapagkat nagbasa po ang ating Panginoon ng Biblia. From the very old age, nagbabasa na siya ng Biblia. So that's why pag may mga anak tayo, papakinigin natin sila ng salita ng Diyos, ng praise and worship, pero higit sa lahat, tuturuan natin sila magbasa ng Biblia. Kasi baka mamaya ang buhay nila ay puro lamang mga kalokohan. Nasanay na sila sa pagpapanonood ng Barbie, 'di ba, ng Minecraft, nanonood sila ng mga iba't ibang games, nanonood sila ng iba't ibang, sometimes pinapanood nila Itbulaga, Showtime. Pero wala silang time sa Lord. You should teach your kids to read the Word of God. Because tinuturo sa atin ng ating Panginoon dito, we should crave. Dapat naghahanap tayo ng panlasa ng pure milk of the Word. Yung salita mismo ng Diyos ating hinahanap. Sapagkat ito'y magiging katuwang natin sa ating buhay. Let the Holy Bible be our lifeline and our GPS, our guide. So magtataka tayo minsan ng ating anak, hindi nasunod sa atin. Bakit kaya itong anak ko, itong pamangkin ko, yung apo ko, parang hindi kilala ang Diyos? Sinasabi ko naman sa kanya may Diyos. Have you asked yourself, kapatid, ano kaya yung binabasa niya araw-araw? Ano kaya yung pinapanood niya araw-araw? Kasama ba ang Diyos doon sa mga plano ng anak mo, ng iyong kapatid, ng iyong kamag-anak, or ang plano niya lang, plano niya para sa kanyang sarili? Diba? Nakatingin lang siya sa mga viral videos sa Facebook. So magtataka bakit may wickedness sa pamilya? Bakit parang walang kasagutan sa ating mga problema? Kung hindi po number one priority ang ating Panginoon sa ating buhay, di niya natin binabasa ang kanyang salita, then we should ask ourselves, baka ang problema nasa sa atin. Diba? The Bible will teach us the truth of God in our lives. Ito po magtuturo ng katotohanan ng ating Panginoon sapagkat ang Biblia, you can prove it scientifically, historically, archaeologically, may proof po ang Panginoon. Kaya yung mga nangyari po nung unang panahon, pag sinabi tungkol kay Moses, di ba? Tungkol kay Abraham, pwede ka maghukay sa lupa kasi nandun yung mga katibayan na mayroong katotohanan yung salita ng Diyos. Can be proven, historically correct. Marami pong parte ng history na kung wala po ang Biblia, kung hindi po nila nabasa ang Biblia, hindi nila malalaman na may katotohanan pala. Noong unang panahon, sabi nila, hindi raw totoo yung Troy. Diba? Hindi raw po totoo yung mga iba't ibang parte ng history na binabanggit sa atin. Pero when they dug up, nagkukayo yung mga historians, they were able to prove na yung sinasabi sa Biblia ay totoo. So kapatid, sometimes we look at so many things in our lives, but we are not looking at the right avenue. We are not looking at the right platform. Binigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang salita para ating basahin. Huwag natin siya itago para siya magkaroon ng alikabok at nagiging palamuti lamang. Diba?
Kapag may magtatanong, ay Christian ka pala? May Bible ka pa? Oo, nandiyan, nasa cabinet. Ang ganda ng aking Biblia. Pero hindi mo binabasa. How can you teach them about God if you are not reading the Word of God? Now, when we are encountering problems, then we ask ourselves, nasaan ang Lord? Hindi mo ba natanong, kapatid, ang iyong sarili? Nasaan si Lord ang sabi mo sa iyong puso, pero hindi mo binasa ang kanyang salita? Importante, kapatid, na basahin mo to, sapagkat ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng love letter. Di ba meron tayong kasintahan? Minsan, pag may asawa na tayo, meron tayong naalala na kwento na, ay, nung unang panahon, nagbibigayan kami ng love letter. Ngayon, binabati ko na lamang siya tuwing birthday. Pero nung nanliligaw ka pa, bigay ka ng love letter. Sometimes sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, nagbibigay tayo ng cards. Di ba? Pagka birthday, pag anniversary, pag Christmas, nagbibigay tayo ng mga regalo. Meron yung etiketa, di ba? Merong gift card. Busy tayo sa mga bagay na to. Sa pagbati, sa mga monthsary, may weeksary pa. Sometimes, annual, pag wala tayong budget. But the thing is, are these really important? How much time do we spend to read God's last love letter? Kapatid, ilang segundo sa isang araw mo ang binibigay mo sa Panginoon para basahin ang kanyang salita? How many times in a week are we checking the Word of God? Dapat tinitingnan natin to kasi ito po yung last na love letter ng ating Panginoon sa atin. Kung mahal mo talaga ang Panginoon Diyos, dapat aalamin mo yung kanyang kalooban. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay naroroon sa kanyang salita, sa kanyang Biblia. Binigay niya sa atin to para basahin, hindi para i-display. Para alamin. Sapagkat yung kanyang kalooban, malalaman natin pag atin itong tinitingnan. The last love letter of the Lord our God. Sabi sa Panginoon in Psalm 1:2 in the ESV version, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So tinuturuan tayo ng Panginoon dito kasi sinasabi niya sa kanyang salita na dapat tayo mag-meditate day and night. So parang sinasabi sa atin ng Panginoon, hanggat may oras tayo, magbasa ng Biblia. Magbasa tayo ng kanyang salita. Yung batas, pag sinabing batas, this is the Tanakh, or the Old Testament, or the Torah, the law. Ito po yung sa panahon ng Israelites. Now we have the New Testament as Christians. So sinasabi sa atin ng Panginoon, mag-meditate tayo. Hindi po mag-meditate na yung Eastern way, kundi mag-pray. Pray together by reading the Word of God when we pray. So that properly we will be guided. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Most of us do not even bother to look at the Word of God. Pero ito po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Alam ba natin, kapatid, na yung mga Muslim, they can recite the Quran. Kaya nilang i-recite ang Quran. Karamihan, no? Hindi lahat. But practicing Muslims, those who are really into their religion, they can recite parts of the Quran. Even the Jewish people, yung mga Hudyo, they are reciting the word of the Lord, yung Torah, yung Tanakh. Every Monday, Thursday, Shabbat, or Sabado, and during holidays, binabasa po nilang scroll, the law of God. Kapatid, when was the last time that you recited the word of the Lord? Diba? Kaya importante, kapatid, na bata pa lamang tayo, nagsisimula pa lamang tayo, binabasa na natin ang salita ng Diyos. Talo pa tayo. Talo pa tayo ng mga hindi talaga nakakakilala sa Diyos. Hindi nila kilala si Jesucristo. And yet they have a lot of time to read the word of the Lord. Kaya minsan pag tayo nalabas, may nagtanong about Jesus Christ, takot tayo mag-share kasi baka madebate tayo. Hindi natin alam sasagutin. Kasi natatakot tayo dahil hindi talaga tayo nagbabasa ng Biblia. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, do not fear. And yet we fear because we are not reading His Word. So kapatid, it is high time. Gamitin natin ang ating oras para magbasa ng kanyang salita. Pretty sure, in the 24/7 time of your day, you have time. You can say it all you want. But for sure, you have time to eat. You have time to sing. You have time to play games. You have time to read your papers, to check your business. Diba? To talk to your clients. You have time to talk to your kids.
You have time to walk, you have time to run, you have time to go to the restroom. Gaano po kalaking time ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon para makapaglaban siya para sa ating oras na siya naman ang may bigay sa ating lahat. Ang ating buhay ay galing sa Panginoon. Now, why don't we spend some time for Him in our day? How much time, kapatid? So yung focus points na binigay sa atin ng ating Panginoon, number 1, immersing in the Word erases doubt and fear. So sinasabi sa atin ng Panginoon, pag tayo bumabad sa Kanyang salita, for sure, tatanggalin ng salita niya yung mga doubt, yung mga agam-agam mo, na parang walang Diyos, parang walang kasagutan sa ating mga problema, at yung takot natin, kung natatakot tayo sa ating sitwasyon, o natatakot tayo sa kaaway, the Lord will teach us how to be strong, how to be brave, how to be courageous through His Word. Pero hindi natin malalaman to, kapatid, kung hindi natin babasahin. So we need to read it. Read the Word of the Lord. Number 2, it serves as a guide, a strategy, and template. So magbibigyan tayo ng guidance, di ba? Kung paano saan tayo dapat dadaan, anong dapat natin gagawin, how will we traverse these problems. The Lord will teach us through His Word. It will also be our strategy. Sometimes hindi natin alam yung proper na approach sa mga bagay-bagay, but when we look at the Bible, we will understand some strategies. There are a lot of strategies in the Bible na magtuturo sa atin kung paano harapin ang isang problema. And template. Template, why? Because there are a lot of people in the Bible who went through a lot of in life and nakalagpasan nila yung kanilang problema sapagkat nandun na sa Bible yun. Nakalista na. Diba? Si David, paano siya nakaligtas sa pangangalo niya? Si Moses, nakapatay siya ng tao. Paano siya nakalagpas dun? Si Joseph nakulong. Wala naman siyang ginawang masama. Paano siya nakalagpas dun? There are a lot of strategies, templates that we can copy in the Bible sa ating buhay. I-apply mo yan sa buhay mo, kapatid. That's why it was written for you to read. Para gamitin natin bilang guidance para sa ating lahat. So una po sa focus point sa binigay sa atin nating Panginoon, immersing in the Word erases doubt and fear. So tinuturuan tayo ng ating Panginoon at kapag tayo nagbabad sa Kanya, nagbabad sa Kanyang presensya sa ating mga buhay, tuturuan niya tayo paano tanggalin yung ating mga takot, yung ating mga doubts, yung ating mga agam-agam. So kapatid, hindi sa pagbabad ka sa problema, takot ka. Parang wala namang pag-asa. Wala namang mangyayari dito. Ayoko na. Gusto ko nang bumigay. Di ba po? Ganun laki yung ating mga paboritong terminolohiya or mga motto. Hindi dapat ganun, kapatid. When you're going through something in life, this is the time that you immerse yourself, babad mo ang sarili mo sa Panginoon. Paano mo bababad ang sarili mo? Siyempre, you can pray. Di ba? You can meditate on Him. Lord, hear my prayers. But sometimes hindi mo alam yung sagot pala nasa Bible lang, may verse na binibigay sa iyong Panginoon, pero hindi mo nakikita o hindi mo nalalaman kasi hindi mo binabasa ang kanyang salita. I remember myself at one point, ang dami nangyari sa akin. Nagkasakit ako in all, sabi ng doktor, ito na lang daw yung pag-asa ko. I thought I was dying, akala ko mamamatay na ako. Pero imbis na mag-doubt ako, imbis na matakot ako, imbis na humagulgul ako, nung humagulgul, umiyak ako kasi nakikita ko yung buhay ko unti-unting nawawala. Anong ginawa ko? Nagdala po ako ng isang malaking Bible sa hospital. Nandun po ako, tinanggal ko po yung cellphone ko, hindi ko po hinawakan yung aking cellphone. For so many days, I was stuck in the hospital. I was reading the Word of God. Lord, hindi ko alam, hindi ko naiintindihan na nangyayari sa buhay ko. Pero I cannot understand it, but I know that you have a plan. May plano ka, O God. And so therefore, I will read your word here in the hospital. Turuan mo kung anong dapat kong gawin. I-guide mo kung saan dapat ako magpunta. Ano ang dapat na aking unahin. At sa iyo mga galing ang aking kalakasan at kagalingan. So doon ko po binabad ang aking sarili. Imbis na mag-doubt ako na may gagawin ng Panginoon, nagtiwala ako sa Kanya. And yes, I gained strength while I was in the hospital. Yung imposible, naging posible. Sabi ng mga doktor, ito na lang, wala nang pag-asa. Kailangan mo na ng operation. Kapag hindi ka na-operahan, ganito na mangyayari. Ito na yung kailangan mong inuming gamot.
So, imbis na mawalan ako ng pag-asa, nagkaroon pa ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng kalakasan. Kaya yung katabi ko na nasa hospital na parang tinaningan na siya ng doktor. Nawawalan siya ng pag-asa. Araw-araw siyang sumisigaw at umiiyak. Nalapitan ko pa siya, na-encourage ko pa siya. Nasabi ko sa kanya, merong Panginoong Hesus na nagmamahal sa iyo. Kaya mo yan, kapatid. And yet, parehas lang naman kami na may karamdaman. Parehas kami na may sakit at pinagdadaanan. Why did I gain that strength, that encouragement or inspiration? Because I trusted the Lord by reading His Word. Binasa ko ang kanyang salita. So kapatid, the next time that you go through some things in life, imbis na magbabad ka sa problema, isip mo na walang pag-asa. Tignan mo muna ang Panginoon. Binasa mo na ba ang kanyang salita? It is high time for you to read the Word of the Lord. Yan po ang dapat natin gagawin, kapatid. Pangalawa pong focus point natin, it serves as a guide, a strategy, and a template. Yan. So, di ba, sabi nga natin, kapag pupunta sa isang lugar na hindi mo alam, wala kang idea, ano yung gagawin mo? Di ba, gusto mo, may dala kang Google Maps, or kung nagda-drive ka, meron kang Waze. Sometimes, kahit sumakay ka ng taxi, pag naliligaw si mamang taxi, titignan mo pa yung Waze mo. Mamang taxi, para mas okay dito dumaan. Para mapabilis tayo. Kasi pulang-pula dito, mata-traffic tayo. At saka, baka lalo tayong maligaw-ligaw dyan. Dito, ito, may guide na. Dito rin tayo dadaan. Just the same, the Bible will work as our guide. Gamitin po natin ang ating Biblia na binigay sa atin ng ating Panginoon bilang guidance sa atin. Na magtuturo kung saan tayo pupunta. Kaliwa ba tayo? Kanan ba tayo? Baba ba tayo? Taas? Diba? And yet, sometimes we just want to go through life. Okay na yun, may experience ko. And kapag sunod-sunod na yung trouble natin, mahagalit ngayon tayo sa Lord. Lord, ba't pinabayaan mo ko? Andiyan naman yung guide natin. Ba't hindi natin tinignan? Diba? Dapat tignan natin yung guide na binigay sa atin natin Panginoon. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. In Psalm 119:105 in the NET version. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, yung kanyang salita. Pag sinabing word, that is the Bible. The word. That is the word of God. The word of God is the Bible itself. So it is a lamp. Lampara daw, ilaw sa ating mga paa. Para kung saan man tayo pupunta tutungo, magsiserve ito bilang ating ilaw. Bilang ating daraanan. Kasi madaling lumakad, kapatid. Pero mauutog ka kung wala kang ilaw. Naranasan mo na bang lumakad, kapatid, na walang ilaw? Di ba gusto mo may ilaw? And now, in real life, bakit gusto natin lumakad mag-isa na hindi kasama ang ating Panginoon? Na alam naman natin na siya ang ating guide. Siya ang ating inspiration. Siya ang ating encouragement. Kaya minsan tataka, Lord, parang ang hina-hina ako, parang wala na akong lakas. Siya ang kalakasan mo eh. Ang Diyos ang iyong kalakasan. Hindi mo kakayanan on your own. Hindi mo kaya, kapatid. Hindi natin kaya. Kahit sino sa atin bibigay. Pero pag kasama mo ang Panginoon, kakayanan mo. Siya ang tutulong sa'yo. So let Him be your guide, your strategy, and your template. In Matthew 7:24, in the NIV version, it says here, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So sinasabi natin, Panginoon, ang buhay natin para yung bahay. Meron yung pundasyon. So kapatid, sinakatanim ang iyong bahay, yung pagkatao mo. Yan ba'y nakatanim sa buhangin? Yan ba'y nakatanim sa tubig? Yan ba'y nakatanim sa putikan? Or nakatanim sa bato? Di ba mas gugustuhin mo sa solid na bato ang iyong bahay? Yung pundasyon ng iyong buhay ay doon nakatanim. Sapagkat kahit ano pong yumanig sa atin, dumating man ang lindol ng iba't ibang problema, kapag ang ating Panginoon tayo doon nakapundasyon, for sure, yumanig man tayo, hindi tayo mapapano. Ang ating bahay, ang ating buhay ay tatayo mag-isa. Kakayanin. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kailangan mo i-practice. Now, how can we practice, kapatid? Kung di mo binabasa. How can you be wise if you're not reading? Kailangan mong basahin. Kailangan mong alamin. Because without reading the Word of God, you will not understand. You will not have preparation. Tulad na sinabi natin kanina, exam.
Dadaan at dadaan ka sa exam sa buhay, kapatid, sa mga tests. Hindi mo maiwasan, mga pagsubok darating yan. Pero yung isang bagay na pwede mong gawin sa mga pagsubok na darating is mag-prepare. Maghanda ka. Handa ka ba, kapatid, sa mga pagsubok na darating? So sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat maging wise tayo. Sapagkat ang Biblia, binigyan na tayo ng template. There were great men in the Bible, but before they became great, before sila maging sikat, maging kilala, di ba? Sina Moses, sina Joseph, si David, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Paul, si Pablo, si Pedro. Kilalang kilala natin sila. Pero bago sila naging sila, dumaan muna sila sa mga matitinding pagsubok. At sa mga matitinding pagsubok na nakalagtas sila, sapagkat sila'y tumingin sa Diyos. Sila'y lumapit sa Panginoon, binasa ang kanyang salita. And therefore, after that, great miracles, great rewards came in unto their lives. So bakit hindi natin sila gayahin? Now, paano mo sila gagayahin kung di mo babasahin ang salita ng Diyos? How would you know? Diba? Kailangan mong basahin ang kanila mga pinagdaanan sa buhay, sa Biblia. Kung di mo to aalamin, hindi mo malalaman. It's impossible, kapatid. Now, what will happen is, you will go to TikTok, you will go to YouTube, read or hear someone's word, na malaman sa hindi, baka hindi pa salita ng Diyos. Dinugtungan pa ng kung ano-ano. May halo na, corrupted na, kapatid. May mix na, kumbaga, hindi na puro, hindi na pure Word of God. The only way for you to test the Word of God is to know it. And how would you know it? Paano mo malalaman? Babasahin mo. Dapat natin babasahin ang salita ng ating Diyos. Yung takeaway na binigay po sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos for today, is number 1, what food are you eating? Anong pagkain, kapatid, ang iyong kinakain? Ano yung binababad mo yung sarili mo araw-araw? Diba? You can say that, I'm a Christian, I'm a believer, I love Jesus Christ. Pero ano yung kinakain mo araw-araw? Baka puro kalokohan, kapatid. Baka puro makasalanang bagay. Wala nang masama, kapatid. Babasahin ko na naman, papanoorin ko na naman itong mga video sa FB. Diba? Pero kung puro yan ang binabasa mo, yan ang puro pinapanood mo, at wala kang nilalagay na salita ng Diyos sa buhay mo, sa tingin mo, kapatid, ano yung naiipon? Ano yung pundasyon mo ngayon pag nagkaroon ng problema? You should ask yourself. We should ask ourselves. Alamin natin sa ating sarili, sa ating puso't isipan, ano yung binababad natin ng ating sarili. Now, hindi natin sinasabi na masama manood ng video as long as these videos are okay. Educational and all. Okay naman yan. Basta wag masamang video. Basta wag masamang palabas. Wag masamang babasahin. Pero kung yung binabasa mo ay puro worldly, puro makamundo lamang, at hindi kasama ang Diyos sa iyong mga plano, ano mangyayari sa atin? Will we gain strength? Will we gain encouragement? Will we gain inspiration? No. All we get is problema, trouble. Di na magsisimula yung natatakot tayo, nagkakaroon tayo ng agam-agam kasi parang di ko kakayanin. Kasi di ka nagbabasa ng Biblia, kapatid. Basahin natin ang salita ng Diyos para tayo may tulong. Yung lifeline, meron tayong GPS. Para hindi tayo maliligaw. Number 2, discerns what you need. It is God-breathed after all. Alam ng Biblia kung anong kailangan natin. So pagbuklat mo, sometimes may tinuturo na pala sa atin. Ay, parang sakto doon sa pinagdadaanan ko to. Parang alam na alam ko anong aking pinagdadaanan. Why? Because the Bible is God-breathed. Hiningahan po ng Diyos yung kanyang salita. God-breathed. May hinga po ng Diyos ang ating salita. This is active. This is powerful. May power po ang salita ng Diyos. So kung inakala mo ito isang papel lamang, no, hindi ito papel lamang, kapatid. It speaks to you, to our hearts, to our lives. Alam nito kung anong pinagdadaanan natin. Kaya ito sinulat ng Panginoon para sa ating lahat. Iniwan niya ito sa atin para ating gamitin, para ating basahin. And number 3, the Bible is a recipe for success. Gusto mo magtagumpay, kapatid, sa buhay? Gusto mo malagpasan ng mga pagsubok? Gusto mo ma-reward ng ating Panginoon? Ito po ang recipe na kailangan mo, ang Biblia. Magbasa tayo ng Biblia. By reading the Word of God, we will find success in life. Ay, kapatid, ano naman yun? Yung prosperity preaching na naman yan. No. If you will only read your Bible, you will see that may blessings ang Panginoon sa buhay mo.
kung babasahin mo ang kanyang salita. Para malaman natin, tignan natin kung anong sinabi niya. In Hebrews 4:12 in the ESV version tells us, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and of the spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart." So malino dito sinasabi ng ating Panginoon, buhay. Buhay ang kanyang salita na nasa kanyang Biblia. Sumagamit natin to, kapatid. Hindi to pwedeng tumagos, hindi to pwedeng mapigilan na tumagos sa ating puso, sa ating kaluluwa, at sa ating isipan. Sapagkat ito'y hiningahan ng ating Panginoon. Alam niya kung anong kailangan natin. Naiintindihan po ng ating Panginoon kung anong meron para sa ating buhay today. This very moment, kapatid, this very second, alam ng Diyos kung anong kailangan. It discerns. Because this is His word. Alam niya ang intensyon ng puso mo. So pag tinatakbuhan mo ang Bible, ayaw mo siyang basahin, wala kang time para sa Kanya, ni hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Alam mo, sobrang daming ways, kapatid, ang daming platforms, meron na ngayon mga video sa YouTube. Makikinig ka na lang ng Psalms, ng Proverbs, ng John, punta ka sa YouTube. Meron doon, tumatakbo. But even that, we don't have time. If we want to be blessed in this life, we want to survive, kailangan natin basahin ang salita ng Diyos. Sapagkat this is powerful and active in our lives. May power po, may kapangyarihan ang salita ng ating Diyos. May kapangyarihan para baguhin ang sitwasyon ng ating mga buhay. If you want to go through those problems and graduate ng maayos with rewards, with honors, graduate with honors ang ating buhay, kailangan mong alamin ang salita niya. Sapagkat nangungusap sa atin ang salita ng ating Diyos. In 2 Timothy 3:16 in the WEB version, it says, "Every scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." So malinaw po, hindi po tayo nagsalita, no? Hindi po ako. Ang ating Diyos, hiningahan niya ang kanyang salita. Bakit tayo magdadoubt sa kanyang salita din? Kung siya po naghinga dito. Para sa pagtuturo, kapag may kailangan tayo malaman sa buhay nating kapatid, tuturuan tayo. May problema ka ba sa buhay mag-asawa? May problema ka ba sa pagpapalaki ng iyong anak? May problema ka ba sa sarili mo? Hindi mo isang addiction na hindi mo matanggal-tanggal. Isang kasalanan na hindi mo mabitaw-bitawan. Isang problema na hindi mo malagpasan. Ano man yung kapatid, may magtuturo sa iyo. At ang turo na yun ay manggagaling sa salita ng ating Diyos. If you want to know more about the Lord, go to the Bible. Read it. Because it will teach you. Galing ito sa bibig ng ating Panginoon. Sunod dun, reproof, no? At correction. Kapag tayo may mga maling turo o may mga mali tayong pananaw sa buhay, parang kunwari, bibigyan ko kayo ng sample. Mahilig tayo magyabang. Kasi according to our family, okay lang maging mayabang. Diba? Sabi nga nila, di bali maging mayabang basta may pagyayabang. Tama ba yun? Now, you can say that, ay brother, kinalakihan ko rin ito, tama to, okay lang yun na magyabang. But when we go to the Bible, sinasabi sa atin ng Panginoon that He opposes the proud and He gives grace to the humble. Binibless ng Panginoon yung mga humble na tao, yung mga mapagpakumbaba. At pinarurusahan, He is against those sa mga mayayabang. Diba? You will not know it if you do not read your Bible. Malinaw po sa salita ng ating Diyos. So if you want to know more about God, if you want to be corrected in the right way, para dadaan ka sa tamang daan, ma-instruct ka ng Panginoon sa tamang daanan, basahin natin ang kanyang salita. This is the only way, kapatid. Wala na pong iba. Because you can get all the counselors, lapit ka sa mga counselors para tulungan ka, lapit ka sa lahat, basa ka ng lahat ng mga iba't ibang guides na mga libro. But those are very much temporary. Bukas makalawa, balik ka na naman sa dati. Pero po ang salita ng ating Diyos, kaya nitong magbago ng pagkatao. Kaya nito tayong baguhin. Diba? If you want to change, only God can change you. And you can change if you will read His Word. Then from there, you can be guided by the power of the Holy Ghost and, of course, by praying continually. Mas maigi na may proper kang manual or handbook. Di ba, pag bumili ka ng mga kaldero ngayon, yung mga tinatawag na rice cooker, bumili ka ng ref,
Paglabas ng pagbili mo, bukas mo ng karton, merong manual. Hindi mo naman siya normally babasahin, di ba, yung manual. Pero pag nagka-problema yung prep mo, nagka-problema yung rice cooker mo, bigla mong hahanapin mo ngayon yung manual. Sabi, manual ito, di ko malaman kung saan ito pipindutin. Most of us are like that. Pag may trouble na, tsaka natin babasahin ng handbook. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon, before pa magka-problem, basahin mo na yung Biblia, yung handbook mo, kapatid. Ang huling salita ng ating Panginoon in Joshua 1:8 in the New King James Version, it tells us, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Teka kapatid, this is not prosperity preaching, but it's telling us na yayaman tayo, gaganda ang ating buhay, if we will read and observe His Word. We will be blessed. Not because, ay, dami kong pera ngayon, yayaman ako, no. You will be given blessings, provisions enough for what you need. Blessings that you can never imagine, favor upon favor, if you will only follow the Word of God. Now, how can you follow the Word of God if you do not know? If you do not read? That's why we must read this Word. Dito nga sinasabi day and night. But are we given even 1 minute to the Lord every day? How much time do we need to give to the Lord in our lives? So we must not let it depart our mouth. Dapat alam natin siya. Dapat may mga kabisado kang Bible verses, kapatid. May mga flashcards minsan na bibili. Pwede ka mag-print out if you want. So that alam mo dapat ano yung, pag sinabing gantong verse, alam mo dapat yung gantong verse. Gayahin natin ang Panginoong Hesus, di ba? Nung tinukso siya ni Satan, anong ginawa niya? Nasusulat sa Biblia, nasusulat sa salita ng Diyos. Ganun dapat, kapatid. If you want to be properly be guided sa buhay, kapatid, kailangan mong basahin ang kanyang salita. Kailangan natin itong alamin at ipatupad sa ating buhay. Of course, if you will only read it, nang hindi mo ito pinapractice at inoobserbahan sa buhay mo, wala po yung silbi. Sabi ng Panginoon, faith without action is dead. So kailangan natin itong isabuhay. You cannot be born again and yet you are continually going to hell in your life. Paulit-ulit. Hindi ka nagsisisi, hindi ka nagbabago. Kailangan may aksyon, may pagbabago. And you can act accordingly, righteously, if we know what we are going to do. Kailangan may guidance. Ang mag-guide sa atin ang salita ng ating Diyos. Yun po dapat. Sabi nga po ng Panginoon natin, in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano po ibig sabihin nun? Sa simula ng lahat ng bagay, ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kasama ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Can we understand that? Ang salita ay ang Diyos. Meaning, ang Bible, kapag binabasa natin to, kasama na rin natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang Biblia ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang ating Diyos. Do we understand that, kapatid? Sometimes we ask ourselves, bakit parang hindi ko napapalapit sa Panginoon? Parang layo-layo ng kalooban ko sa Panginoon. Kapatid, binabasa ba natin ang kanyang salita? Gusto mo mapalapit ka sa Panginoon, basahin natin ang kanyang salita para malaman mo yung kalooban niya, yung katotohanan niya. Kung gusto mo makilala ang ating Panginoon, this is the best way. Ito yung kanyang slam book, iniwan niya sa atin, basahin natin. Kapag binasa mo ang kanyang salita, then you would know anong kalooban niya. May mga tanong ka sa buhay mo, anong problema ako sa buhay mag-asawa, may problema ako sa aking mga anak. Nandito lahat, kapatid. Titignan mo na lang, babasahin mo na lang. The thing is, are you willing to read it? Diba? Sa dami ng mga pagdadaanan natin sa ating buhay, para tayong isang malaking bangka. Malaking bangka sa ating mga paningin. Pero pag tinignan mo yung perspective, nag-zoom out ka, diba? Nag-zoom out ka, makikita mo, ang liit-liit pala natin sa karagatan ng buhay. Itotos dito tayo, pakaliwa, pakanan, pababa, pataas, malulunod tayo doon. Pero kung kasama na natin ang ating Panginoon at babasahin natin ang kanyang salita, if we will use
the Word of God as an anchor. Gagawin natin siyang angkla, no? Sa isang dagat ng buhay na maraming problema, may steady tayo, kapatid. Hindi ka mayayani. Kahit magkagulo na silang lahat, you will have that confidence na may kasama ka, na may katuwang ka. So kapatid, let the fire of the Holy Spirit be upon your bones, and not the breath of God, His word, depart from your mouth and from your heart. Huwag mo hayaan na malayo ang salita ng Diyos sa iyong puso, kapatid. If you want to be blessed in this life, if you want to be rewarded properly, if you want to be walking in the eyes of God, of the living God, and find favor upon your life and your family, your future, your hope, kilalanin mo siya. Paano mo siya kilalanin? Basahin mo ang kanyang salita. Huwag po natin kalimutan, kaligtaan, nabigyan po ng time ang ating Panginoon. This is a call for all of us. Bawat isa sa atin. Let us read His word. Let us give time for Him. Do not forget, do not neglect His word in our lives. Yan po salita ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Pinupuri natin ang ating Panginoon. And kapatid, it's not an accident that you are hearing this word right now today. And maaaring hindi mo kilala, maaaring hindi mo kilala ang Ancient Doors Church. And worst, maybe, baka hindi mo kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, sa ating buhay, meron tayong destinasyon. Dalawa lamang yan. Ang destination natin ay number 1, pwedeng hell or impyerno. Pag tayo namatay, pwedeng langit. Sapagkat ang kamatayan, hindi natin yung maiiwasan, kapatid. Kahit anong gawin natin, we're only bound to live certain years in this world. But kapatid, if you want to be assured na one day hindi ka mapapunta sa impyerno kundi sa langit, you must do something. Meron ka kailangang steps na kailangan gawin mo. Na kailangan mo i-partake. Ano yung steps na yon? The steps is to be able to be saved from hell. And how can you be saved? If you will believe that someone died from you on the cross 2,000 years ago, may namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. At nabuhay siya muli pagkatapos ng 3 araw, sinacrifice niya yung buhay niya para sa iyo. Para hindi na ikaw ang mamamatay sa iyong mga kasalanan. Sapagkat bawat isa sa atin ay makasalanang tao. May tumubos na sa iyo. One and only representative for you. So that makakaharap ka sa Panginoon nating Diyos one day in heaven. If you will believe in Him, and believe in Him that He is your Lord, God, and Savior, at hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, then you will have an opportunity to go to heaven one day. If you want to receive that, kapatid, sa iyong buhay, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan isang araw, makarating ka sa langit, samahan mo ka sa panalangin. Kapatid, let us pray. Panginoon, aking Diyos at tagapagligtas. Aking Diyos at tagapagligtas. Ako po'y humingi ng tawad sa iyo. Ako po'y humingi ng tawad sa iyo. Sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang tagapagligtas ng aking buhay. Bilang tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon. Panginoon. Salamat. Salamat. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Na regalo mo. Alam ko. Balang araw. Ay makakasama kita sa langit. Ay makakasama kita sa langit. Habang nandirito pa ako sa lupa. Habang nandirito pa ako sa lupa. Ay tulungan mo ako maging mabuting tao. Ay tulungan mo ako maging mabuting tao. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. At pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. At pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Ng buong puso, isipan at kaluluwa. Ng aking buong puso, isipan at kaluluwa. Ikaw na ang aking buhay. Ikaw na ang aking buhay. Pinupuri kita. Pinupuri kita. At sinasamba. Sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations to you. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. And if you want to know more about Jesus Christ, pumunta ka lamang sa social media platforms ng Ancient Doors Church, and we will be more than happy to help you, kapatid. Congratulations.